Pinatamaan ni Russell Westbrook ang dalawang LA team na di umano hindi siya nilagay sa posisyon na magagamit ang kanyang unique skills. Nilagay siya sa posisyon na hindi siya komportable. Doon sa nakaraan dalawang teams na pinaglaruan niya, hindi siya yung majority ball handler. Sa Lakers, ginawa siyang shooter. Sa Clippers naman, siya yung nagbigay kay James Harden at si Westbrook yung naging six man. Sa Denver Nuggets, dalawa ang ball handler doon, si Jamal Murray at Nikola Jokic. Ang papalitang position, hindi pala role, nitong si Westbrook ay si KCP na isang 3-and-D player, 46 and 41% pa sa loob ng court. Ang unique skills na binabanggit ni Russell Westbrook, yung kanyang speed. Di umano na ilalagay ni Coach Mike Malone si Westbrook sa posisyon na mas magagamit yung kanyang speed. Magiging 36 years old na si Westbrook by November. Ang lamang ni Westbrook sa ibang mga player na kaedad niya, since umalis siya ng OKC noong 2019, magka-injury man siya, hindi yung malala sa lower body. At kahit magkaroon siya ng injury, nakakalaro pa rin siya sa isang season ng 80 to 90% ng mga games sa pagitan nyo ng 65 to 73 games. Ito yung matatawag talagang unique skills para dito kay Russell Westbrook dahil bibihira na ngayon ng mga players na umaabot ng 73 games kung hindi pa naglagay ang NBA noon ng rule. Mas magagamit talaga siya doon ni Coach Mike Malone dahil si Jamal Murray mula nang ma-injured noong 2021, bumababa na ang bilang ng game niya sa regular season at kung magiging available si Westbrook, may sasalo ng playing time ni Murray. Kaso kung magre-rely lang si Westbrook sa kanyang speed, kailangan niya laging pumasok sa loob ng lane. Ang pinakamataas na percentage si Westbrook kapag nasa less than 10 feet siya ng ring. Nasa 31% pa rin si Westbrook sa jump shot na 310 attempts siya last season. Mostly layups at dunks nakakascore si Westbrook. Ang media day naman ng ibang mga teams mangyayari sa October 1. Ang mga fans ngayon tumataya kung ano ang magiging bagong hairstyle ni Jimmy Butler. Nagsimula ang antics ni Butler noong 2022-23 season na marami siyang sinusubukang pang hairstyle nun. Tinotroll di umano ni Butler yung media kasi hindi naman bawal. Kapag nagsalita ka ng masama tungkol sa media day, pwede ka pang mapagmulta or suspension. Gray area para kay Butler yung hairstyle niya dahil ilalagay yun sa lahat ng sports website. Kaya walang choice yung iba mga network kundi ilagay kahit ano ang hairstyle nito si Jimmy Butler. Yun nga lang noong nakarang season, hindi nagustuhan ng ibang Miami Heat executive yung emo style na ginawa niya. Dahil di umano parang sinisira ni Butler yung Heat culture. May kaibigan pa nun si Butler na pinatamaan din ang Miami Heat na tinawag niyang trade culture. So balik tayo sa buhok, malaki yung bigayan dahil pinipredict pa rin ng mga fans kung ano magiging hairstyle ni Butler. Meron nilagay na sportsbook doon para lang sa buhok ni Butler. Dito tumataya yung mga fans. Ang pinakapaborito nila, magiging kalbo si Butler sa media day. Ito yung katulad ng college days niya na para mapatunayang siya yung tunay na anak ni Michael Jordan at hindi si Edwards. Sa side naman ni Jimmy Butler, posibleng huling taon niya sa Miami Heat at medyo mag-iisip din siya kung gagawa ulit siya ng mga antics sa team. Noong nakaraan, naasar si Pat Riley sa mga trash talk ni Butler tungkol sa Knicks at Boston. Nakaantabay pa kay Butler yung ibang mga teams pagdating ng off-season. After din ng October 30, pwede pa rin naman pumirma si Butler sa Miami Heat, yun nga lang hindi max contract. Mas papabor pa rin kay Butler na magstay sa Miami Heat at intayin yung next off-season.